Hindi ko matanggap na isang babae lamang ang papaslang sa akin. Upang ako ay laitin at pagtawanan, hindi mangyayari sa akin yon. Kung si Amaya, ang aking kapatid, ang may kambal ahas, naway kasihan siya ng ating lahat ng umalugat upang katagpuin niya ang kanyang tadhana laban kay Rahang Malupat. Kung mayroon mang higit na karapat-dapat na maging isang Raha, yaon ay ikaw ang away. Bilang kanyang anak, may tungkulin ako na kahit anuman ang maging banta sa kanyang buhay. Hindi ako magiging paslangin ang mga ngahas ng masama sa kanya. Pinapahanga mo ko, anak. Nag-aalala ako sa tinuran sa kanya ni Bayang na kung sakaling matupad ang tadna na mapastang ang Raha, kasabay nito ang mapangarib na buhay para kay Bagani. Akala ko hindi ka napapayag. Maraming salamat, Lumad. Anong ginagawa niya sa kakahuyan? May hawak siya sa data at nagsasabi. Nababahala na kami sa ginagawa ng babae niya dahil minsan na kami nagapi sa laban. Totoo ba ang inyong mga tinuran? Hindi kami nagsisinungaling, Ginoo. Kami nagtataka. Lalo na siya isang alabay. Hindi dapat tumawag na sandata. Iniisip namin ng aking kapatid. Marahil, kaya siya nagsasanay sapagkat di masama siyang tangka. Kaya't hindi ba dapat lang suplong namin ito? Nauunawaan ko ang inyong pagbabahala at itiniti ako na makakarating to sa inyong Raha. Sa ngayon, magsiuyan muna kayo. Ngunit, huwag niyong sasambitin sa kahit na sino ang inyong nakita. Bakit kailangan pa po namin iliin? Ang nakita namin ukol kay Amaya. Hindi maaaring malaman ni Amaya na may nakabatid na sa kanyang mga ginagawa. Kaano kayo nakatitiyak? Nasisilay nga ang babaeng may kambal ahas. Pagkat nabitag ni sila ang kanyang sarili sa pagsubok ni Uray Helway Baba, mas lalo't mabilis niyang natuklasan ang pinaghunusan ng ahas. Pero nakakatiyak ako na hindi madaling masumpungan ang balat ng ahas sa kakahuyan. Kaya nakakasiguro ako na tinuro ang kapid ahas niya kay Silay kung saan ito matatagpuan. Ngunit apo at tubang, meron akong agam-agam. Kung si Silay nga ang babaeng itinagna, bakit hindi ako makadama ng kakaiba sa kanya? Sapagkat ganoong kahusay magkubli ang babaeng itinagna. Hindi ito magpaparamdam lamang sa mga katulad niyong babae lami, Uray. Tama ang mga tinuro ni Baba Uray Helway. Ang mahalaga ay natukoy na natin ang babaeng papaslang kay Raha Manggubat na siyang maglalagay sa atin sa kapangyarihan. Lumad! Lumad! Akala ko ba yung pinatay sa paggawa? Pagkat yun ang utos sa atin ng ating Panginoon, anong ginagawa mo? Huwag ka maingay. Hindi ito ukol sa ating Panginoon. Ihahandog ko ito sa isang kakilala. Sino ka kilala? Sa isang tulad ko na nawala rin namang mahal sa buhay. At sa isang tulad ko na batid kong nais magiganti. Ano sabi mo? Wala. Amaya, Lumad, anong sadya mo? Hindi ba't may hinihingi ka? Narito, kunin mo ang kampilan mo. Maraming salamat, Lumad. Naibigan ko tong tunay. Marunong ka ba gumamit niyan? Maaari kitang turuan. Hindi ko naaaksaya ng panahon mo. Maraming salamat. Kaya ko nang turuan ng sarili ko. Sa bawat hawak ko ng kampilan, ikaw ang maaalala ko, Baba.
Ngayon nauunawaan ko na kung bakit mo ko sinanay nito. Iahanda mo ko sa aking tadhana. Huwag kayong mag-alala kay Amaya Dian Lamitan, pagkat hindi siya ang kinagigiliwan ng aming punong babaylan. Nakuha ko ang pansin ng aming pinuno, pagkat ako ang nanguna sa aming pagsasanay. Magaling kung ganon sila'y. Ngayon payapa na ang aking loob na hanggang sa pagiging alabay lamang ang mararating ng mabaw na yon. Nasaan ba siya? Hindi ko napapansin ang inyong dating uripon. Guminhawa na ba ang iyong pakiramdam, Aluncina? Kahit pa paano hindi na masakit ang aking katawan. Salamat sa paggagamot. Marahil naging aral na sa iyo ang ginawa ng ating kapunuan patungkol ito sa babaeng itinagna. Ano ang tungkol sa babae tinagna, Babaylan? Isang magandang gabi sa iyo, Ginoo. Pinag-uusapan lamang namin ang ginawang pagsisinungaling na Aluncina sa iyong mahal na ama. Sinabi niyang kilala niya ang babaeng may kambal ahas upang tangkain na makapiling niya muli ang kanyang baba. Panay latay at sugat ang katawan ni Aluncina pagkat siya'y pinarusahan sa kanyang pagsisinungaling. Kaawa-awa ang iyong sinapit sa kamay ng aking baba. Ngunit patid ko na ikaw rin ang may sala. Aking bata, sino ang nais mong ipagkanulo ng iyong pagsisinungaling? Wala, Ginoo. Patawad sa paglilinang sa iyong baba. Ipagpawalang galang ninyo ang Ginoo. Ngunit bakit kayo naparito? Si Amaya, nasa siya? Wala siya rito. At wala rin siya sa balay ni Dian Lamitan pagkat doon ako galing. Ano ang kailangan ng bana ni Dayang Marikit sa Alabay? Aluncina, huwag na sanang ulitin yung ginawa mo nung isang gabi. Huwag ka nang magsasalita ng alam mo tungkol sa babaeng itinagna. At huwag mong isisiwalat na si Silay ang babaeng may kambal ahas. Si Umbu Silay? Alam kong alam mo na si Silay ang babaeng may kambal ahas. Kaya huwag mo siyang isusuplong muli. Naunawaan mo. Masusunod po nung Babaylan. Umasa kayo na hindi na ako magsusuplong pa. Magaling. Kapag nakalimot ka at isinuplong mo siya uli sa raha, ako ang magpaparusa sa'yo. Naunawaan mo? Iloy? Ay, Amaya, gutom ka na ba? Hintayin mo muna yung aking sinaing at paghahain kita sa loob. May nais sana akong itanong sa inyo. Ngunit maaari ba tayo mapag-isa? Kung gayon ay, maiwan ko muna kayo. Mabuti pa'y hanapin ko muna si Pingas. Ano yun, anak? Iloy, nais kong malaman ang tungkol sa aking kambalahas. Nasaan na ang aking kapid? Matagal na siyang pinakawalan ng iyong baba sa kagubatan. Hindi ko na alam kung anong naging lagay niya pagkatapos noon. Yun ay dahil sa gusto nga niyang ilihim ang iyong pagsilang. Malamang siya pa rin ay nasa kagubatan magpahanggang ngayon. Kapit?
anong ginagawa mo dito? Hindi ba't ang sabi ko sa'yo, wag mo akong pupuntahan dahil ako'y nag-iensayo? Kapid? Kambal? Talagang nasasabi ka na makipaglaro sa akin? Kung yan ang nais mo, pagbibigyan kita. Sana'y tinanggap ng punong babaylan ng aking mga alay bilang pasasalamat dahil ligtas na ang bae mula sa tiyak na kapahamakan. Wala na ring hinala ang mga babaylan sa kanya. Naway patnubayan niyo siya lagi. Ubabagani. Saan ka nang galing, Bagani? Bakit hindi ka makapagsalita? May nangyari bang hindi ka nais-nais? Nagkita na naman ba kayo ni Amaya, aking bana? Kaya ka nagkakaganyan. Si Amaya. Hindi. Hindi kami nagkita. Nakapo lamang ako sa aking paglalakad-lakad. Kaya kung inyong mamarapatin, nais ko sanang pumasok sa aking silid upang magpahinga. Abi ang Bulan, ayusin ninyong mabuti ang silid na yon sapagkat yun ang magiging tulugan ni Silay. Maliwanag? Mawalang galang na punong babaylan. Ngunit bakit ito ginagawa? Ang alin, Asinas? Ang pagpapatulog ninyo kay Silay sa inyong pamamahay. Punong babaylan, kung si Silay ang napipisil ninyong magiging susunod na babaylan, higit na makabubuting itago niyo na lamang ito at huwag nang iparamdam pa sa mga alabay. Tinuturuan mo ako, Asinas, kung sino ang dapat kong patulugin sa sarili kong balay? Ang sa akin lamang ay ayaw kong ipagsimulan ito ng inggitan ng mga alabay. Si Silay ang pinakamatagal na alabay sa ating pangangalaga, Asinas. Wala akong nakikitang masama kung itangi ko man siya sa iba. Iloy, maaaring hindi lahat ng ginagawa ng aking baba ay aking kinasasang-ayunan. Ngunit siya pa rin ang aking ama. At kung ipinanganak itong babaeng ito upang kitlin ang buhay ng aking baba, ipinapangako ko sa iyo ni Eloy. Ako naman ang siyang papasang sa babaeng ito na nasa tagna. Kakayanin ko bang patotohanan ang aking mga sinambit? Mahal ko ang aking babag, ngunit kanina lamang ay hindi ko nagawang ipagkanulaw si Amaya. Dakilang laon, mga umalagad, mga diwata, ano bang aking nagawa at ganito ang aking tadhana? Bakit si Amaya? Bakit si Amaya pa ang ginawa niyong babaeng may kambal ahas? Saan ka nang galing, Amaya? Bakit bigla ka nawala kanina? Samantalang alam na namin na hindi ka naman nagtungo sa mga babaylan. Nagtungo kay Ahak. Kay Ahak? Lubos talaga ang iyong pagpapahalaga sa uripang niyon. Kung sa bagay, nauunawaan ko kung bakit. Sapagkat iisa kayo ng dugo.
Tama na diyan, Lamitan. Oo, may dugo nga akong uripon katulad ni Ahak. Ngunit hindi ko siya ipagpapalit kahit kanino. Dahil isa siya sa tunay na nagmamahal kay Baba. Hindi katulad ng iba dyan. Taksil. Tumatapang ang hangal. Isa pang pagpapasaring niya sa akin at makakalimutan ko ang pangako ko kay Marikit. Ang tanong, Lamitan, tunay nga kayang dumalaw siya kay Ahak? At saan naman siya maaaring magtungo kundi kay Ahak? Umalis siya kanina. Ngunit batid natin na hindi siya nagtungo sa mga babaylan. Hindi kaya nagkikita silang palihim ni Bagan? Uripon, magtungo ka kay Atubang. Alamin mo sa kanya kung totoo ngang nagtungo doon si Amaya upang dalawin ang uripong si Ahak. Masusunod diyan, Lamitan. Tila malalim ang iniisip mo, aking bana. Saan ka ba talaga nagtungo? Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Naglakad-lakad lamang ako. Yun lamang ba talaga? Wala ka bang kinatagpong ibang babae? Wala ka bang itinatago sa akin? Si Amaya, bakit tinutukoy mo? Kalimutan mo na. Wala kang kailangan ipag-alala. Hindi na maaaring may mamagitan sa aming dalawa. Paano ako makatitiyak sa sinasabi mo? Lalo na't batid ko na bilang isang lalaki at tagapagmana, maaari ka pang mag-asawa ng iba. Ngunit hindi si Amaya. Lalo't sa mga natuklasan ko ngayon, hindi na maaari magtampo o maglapit ang aming mga landas. Ano ang iyong natuklasan? Mapayapa ka na lamang. At hindi ko siya maaaring mahalin. O kahit bigyan man lamang ng tingin. Inutusan ko ang isang uripon upang alamin kay Atubang kung totoo ngang nagtungo ka doon upang bisitahin si Ahak. At sa palagay ko naman ay alam mo na kung anong kasagutan doon. Ngayon, aamin ka na ba kung saan ka talaga nagtungo kanina? Sumagot ka, Amaya! Saan ka nagtungo kanina? Nakipagkita ka na naman ba sa bana ng aking anak? Inakit mo na naman ba si Bagani? Hindi. Kung saan man ako nagtungo kanina, wala ka nang pakialam doon. Walang hiya! Ang lakas ng loob mong lapastanganin ako. Manang-mana ka talaga sa iyong iloy at sa baba mo mga walang hiya! Wala kayong karapatang lapastanganin ang ngalan ng aking kiloy at baba. Hindi ka lumaban, Lamitan. Bakit mo hinayaang gawin ni Amaya ang tulad ng pananakit sa iyo ni Pugna? At ikaw, anong ginawa mo? Mawalang galang na, Ginoo. Ano ba talaga bumabagabag sa iyong kalooban at kanina ka patahimik, ah? Kayo lamang ang pagsasabihan ko nito. Ngunit umaasa ako na mananatili ito sa ating apat. Pangako, Ginoo. Ano ba yun?
May natuklasan ako isang lihim tungkol sa pagkatao ni Amaya. Isang lihim na kahit sa inyo ay hindi ko maaaring ipagtapat. Lalo't higit sa aking baba. Ngunit isa rin itong lihim na kung hindi ko ipapaalam sa aking baba ay maaaring pagmulan ng di magandang kaganapan. Ano ba ang lihim sinasabi niyo, Ginoo? Kasasabi lang ng Ginoo na hindi niya kayang ipagtapat sa atin. Kaya nga lihim. Wala ka talagang utak usbog. Ginoo, kung ako ang inyong tatanungin, ito lang ang maipapayo ko. Kung ang lihim na yan ay hindi makapagpabago sa ating puod, wala kayong dapat ikabahala. Ngunit kung kabaligtaran, kung ang lihim na yan ay maaaring magdulot ng hindi maganda sa sino man o sa ating puod, nararapat lamang na makaisip kayo ng paraan upang pigilan ito, hindi ba, Ginoo? Kaya pala nasa balay ng aking Panginoon ang uripo ni Dian Lamitan. Amaya pa umanhin, hindi man nakita na pagtakpan. Hindi ko batid na ako palang iyong dinahilan. Huwag ka na humingi ng paumanhin sa akin, Ahak. Ang tanong ko lang, bakit ka nagsinungaling? Saan ka ba nagpupunta tuwing nawawala ka? Yoyo Awi, huwag ka na magtanong sa akin. Magtiwala ka na lang sa akin. Wala akong gagawing masama. Hindi ko maiwasang huwag mag-alala sa'yo. Hindi magpapatalo ng ganun lamang si Dian Lamitan. Paano kung gumanti yun dahil sa pagsampal mo sa kanya? Eh di panibago na namang suliranin yan. Sinampal niya ako at sinigawan kapunuan. Hindi na niya ako iginalang. Isang paglalapastangan ang ginawa sa akin ni Amaya. Kaya nais ko siyang isakdal sa kasalanan ginawa niya. Huwag kang mag-alala, Lamitan. Hindi ko hahayaang hindi maparusahan si Amaya dahil sa ginawa niya sa'yo. Mawalang galang na aking bana. Ngunit naniniwala ako na ang isang nilalang ay hindi gagawa ng karahasan kung hindi siya napilitan. Anong ibig mong sabihin, Hara? Patid ko ang iyong pananakit at pagpapasakit kay Amaya noong uripon pa siya. Mawalang galang na, Hara. Ipinahihiwatig ba ng aming kamahalan na kagagawa ng kapatid ko kung kaya't siya'y sinaktan ni Amaya? Ibig ko lang malaman ang buong pangyayari. At sinasabi ko ang buong pangyayari, Hara. Wala akong ginagawa sa kanya. Pinagsasabihan ko lamang siya na sana ay magsasabi siya sa akin kung saan siya patungo. Ngunit bigla niya akong sinampal. Ako, na nanggaling sa lahi ng mga dato, nagawang sakta ng isang may dugong uripon? Batid kong nagsasabi ng totoo ang aking Iloy. Pagkat pinakiusapan ko na siya noon, napakitunguhan na ng mabuti si Amaya. Ngunit ito pa ang igaganti ng babaeng yun. Ang panalapastangan niya sa aking Iloy ay panalapastangan na rin sa inyo, Kapunuan. Kaya't kinakailangan parusahan si Amaya sa kasalanan niya. Sino ka? Ako si Alonsina. Nalaman ko na narito sa Umbu Amaya upang parusahan ng mahal na Raha. Nandun siya sa tabing dagat, kasama ng aking baba. Doon ginaganap ang pagsubok ng paglulublog. Simulan na ang paglulubog! Bakit nila ginaganito si Ara? Sinakdal siya ni Dian Lamitan o kaya't nais ni Iraha na manatili siya sa ilalim ng tubig upang malaman kung nagsisinungaling siya o hindi. Baba, walang sino man ang tatagal ng ganito sa ilalim ng tubig. Maaari siyang mamatay, Baba. Hindi ko nasuliranin. Ngunit paano kung malampasan ni Amaya ang pagsubok, Iloy? Malalampasan lamang niya ang pagsubok kung malalagutan siya ng hinala sa ilalim ng tubig.